Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi
kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi. Pilipinas ang ating oras, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng linggo, January 4, 2026. Sa ulo po ng ating mga balita, amihan, shearline at easterlies magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa habang isang bagyo posibleng mabuo ngayong buwan ng Enero ayon sa Pag-asa. Mega Balita Linggo. Firecracker-related injuries sa bansa umabot pa sa 655. Apat na anyos naputulan ng daliri, pinakabata ayon sa DOH. Mega Balita Linggo. Ombudsman Boying Remulla tinawanan ang fake news na naospital. Mega Balita Linggo. Investors halos nawala dahil sa isyu ng korupsyon sa bansa ayon sa ECOP. Mega Balita Linggo. Full digitalization target ng LTFRB ngayong buwan o ngayong taong 2026. Mega Balita Linggo. Bilang ng mga tumawag sa mental health hotline nitong holiday season, umabot sa halos 1,000. Mega Balita Linggo. 288.6 million pesos na jackpot sa 655 Grand Lotto na palanunan ng isang mananaya. Mega Balita Linggo. Oil price hike asahan sa unang Martes ng taong 2026. Mega Balita Linggo. Happy New Year Pilipinas! Sa pangalan po ni Val Gonzales na humahabol, ito po si Wina Perlesoro ang inyong mga kasama sa Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa detalye ng ating mga balita, magpapaulan sa halos buong bansa ang northeast monsoon o amihan, shearline at easterlies ngayong araw hanggang bukas, January 5.
Ayon kay Alzar Aurelio, ang weather specialist ng DOST Pag-asa, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Bicol Region, Visayas, Palawan at Caraga. Habang magiging maganda naman ang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, pero posible pa ring makaranas ng isolated rains. Samantala, isa ang inaasahang bagyo ang papasok sa bansa ngayong buwan ng Enero. Pakinggan po natin si Aurelio. Samantala, sumampa na sa mahigit 600 ang bilang ng mga biktima ng paputok nitong holiday season. Sa datos ng Department of Health, nakapagtala na ng 655 na kaso ng fireworks-related injuries mula December 21, 2025 hanggang sa January 3, 2026. Pero ayon sa ahensya, mas bababa yan ng 20% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamarami pa rin ang mga biktima o nabiktimang menor de edad, kung saan 351 ang edad 16 pababa at 19 dito ang kinakailangang putulan ng kamay o daliri. Bandera pa rin ang Quitis, 5-star at mga ditukoy na paputok na ikinasugat ng mga biktima. Mega Balita Linggo. Kaugnay niyan, umabot sa halos 1,000 ang tawag na natanggap ng Department of Health sa kanilang mental health hotline ngayong holiday season. Ayon sa DOH, mula December 21, 2025 hanggang January 2, 2026, umabot sa 961 ang nakipag-ugnayan sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Batay sa datos, mas tumaas ang tawag noong December 30 dahil sa mga issue sa relasyon at mental health. Kaugnay nito, nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging sensitibo at maunawain sa kapwa. Para naman sa nangangailangan ng tulong sa mental health, maaaring tumawag sa NCMH Crisis Hotline sa 1553 o maaari din kontakin ang 0919-057-1553. Ulitin ko po, 0919-057-1553 at 0917-899-8727. Mega Balita Linggo. Samantala, iniulat ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng kaso ng atake sa puso, stroke at hika nitong holiday season. Sa datos ng Department of Health, 349 ang kabuuang kaso ng non-communicable diseases simula noong December 21 hanggang noong January 2, 2026. 205 dito ang nagkaroon ng acute stroke na pangunahing dahilan ang pagkamatay, habang 95 naman ang nagkaroon ng acute coronary syndrome, samantala 49 na kaso naman sa bronchial asthma. Mas mataas ito ng 9% kumpara sa kaparehong panahon ng surveillance noong 2024 patawid ng 2025 na may 319 na kaso. Karamihan sa kaso ng acute coronary syndrome ay nasa edad 50 pataas. Nasa edad 40 hanggang 79 naman na taong gulang ang pinaka-naapektuhan ng acute stroke. Habang mga batang 0 hanggang 9 years old ang pinaka-apektado ng hika. Mega Balita Linggo. Habang pinakamarami naman ang mga kabataang motorista ang biktima ng road crash injuries. Sa datos ng Department of Health, umabot sa 1,113 ang kabuuang bilang ng road crash injuries mula December 21, 2025 hanggang January 2, 2026. Mula sa nasabing bilang,
508 ang kaso o halos 50% ay kinasasangkutan ng mga kabataang edad 15 hanggang 21 o 29 years old. Habang edad 26 o 16 ang 4 sa 7 kataong nasawi sa magkakahiwalay na insidente at 6 ang kinasasangkutan ng motorsiklo kabilang isang pedestrian. Samantala, 965 naman o halos 87% ang hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, present pa rin sa kanyang programa o kanyang radio show sa DZRH, si Ombudsman Boying Remulla isang araw matapos kumalat ang chismis na na-ospital siya. Sa programang executive session kahapon, araw ng Sabado, ginawa lang katatawanan ni Remulla ang issue. Ginawa pang biro ng kanyang co-host na sina Senator JV Ejercito at PNP Internal Affairs Service Chief Dodo Dulay ang usapin at tinanong kung AI lang ba ang kanilang kaharap. Sinakya naman ito ng ombudsman at sinabing nag-gym pa nga siya kaya na late sa programa. Panoorin po natin ito. Remulla! Marami fake news. Aga-aga nga, no? Aga. Kahapon pa marami na nag-text sa akin. Marami na text sa amin. Baka sabihin AI ngayon, ha? Baka sabihin AI. Baka sabihin nila, kunutin mo, para sigurado, kunutin mo. Nag-gym kasi ako, kaya late ako. Ayun, okay na, nag-gym. Kaugnay niya, nanawagan si Ombudsman Boying Remulla sa publiko na maging mapagmatsyag o mapagbantay hindi lamang sa executive at legislative branch, kundi maging sa judiciary. Sa kanyang programa sa DZRH executive session, sinabi ni Remulla na may korupsyon din sa mga hukuman at constitutional commissions ng bansa. Ginawang halimbawa ni Remulla on air ang acquittal ng Sandigan Bayan sa mga high-profile figures na sangkot sa PDAF scam at 2004 fertilizer fund scam. Para makatulong sa prosecution, binanggit ng ombudsman na mag-hire sila ng 20 na bagong abogado ngayong buwan. Pakinggan po natin si Remulla. Abogado, mga gumagapang. Kaya nga yung corruption nga sa atin, huwag nyo sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panoorin nyo po lahat ng judges. Panoorin nyo. Kailangan may... Sa iba po nating balita, kulang ang trabaho sa employment market para sa dumaraming job seekers sa bansa. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, na bagamat tumataas talaga ang bilang ng employment, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat ang mga available na trabaho para sa mahigit 1 milyong Pilipinong pumapasok sa labor market taon-taon. Ayon kay Ortiz Luis, humina pa ang job creations nitong nakaraang taon dahil paghina o kawalan ng foreign investments at turismo sa bansa, bunga na nagpapatuloy na isyu ng korupsyon sa gobyerno na lagana pa rin sa iba pang mga bansa. Pakinggan po natin si Sergio Ortiz Luis. Pero nung pumasok itong issue ng corruption, masyadong maingay. Buong mundo alam na alam. Ano? So, kailangan masolve natin to. Put closure in this as soon as possible. Unfortunately, parang hindi maganda ang dating nitong closure. Nagmamadali ang tao, naghihintay, pero parang bitin. Payo ni Ortiz Luis sa kasalukuyang administrasyon na patunayang seryoso ang mga investigasyon at panagutin na ang mga may sala at nasa likod ng malawakang katiwalian. Pakinggan po natin muli si Ortiz Luis.
kumbinsihin ng mga tao na yung investigasyon ay seryoso at merong mabilis na maparusahan yung mga talagang may kasalanan. Hindi lang yung mga small price. Dapat yung mga sinasabing mga mastermind, makita ng mga tao talagang ma-charge at makukulong para makumbinsi ang mga tao na seryoso tayo. Sa ating pong pagbabalik, raratsadahan pa rin natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 6:19 ng umaga.